Maligayang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay magsisimula muli tayo sa ating panibagong talakayan sa Filipino 7. Ngunit bago ang lahat, mainam na tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinaw ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga layunin sa araw na ito. Una, nabibigyang kahulugan ang mga salitang iba-iba ang degree o antas ng kahulugan. Pangalawa, naisusulat ang isang editorial na nanghihikayat kaugnay ng paksa. Pangatlo, naibibigay ang kahulugan ng mga di pamilyar na salita mula sa akda. At panghuli, nabibigay ang kahulugan ng mga salitang nagpapahayag ng damdamin. Para naman sa paghahanda, ay gawin natin ng isang weather song silip panahon. Para naman sa Filipino knowledge, hulabira 4 picks 1 word. Ngayon, batay sa 4 na larawan na inyong nakikita, ano ang inyong naiisip na isang salita?
Kung ang inyong sagot ay kalamidad, kayo ay tama. So, ang tamang sagot sa 4 Picks 1 Word ngayong araw ay kalamidad. Ang mga paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay panitikan. Sa panitikan, tatalakayin ang dula, ang peke, at para naman sa epiko, tatalakayin natin ang hinilawod. Epiko ni hinilawod. Para naman sa wika, tatalakayin natin ang mga pahayag na ginagamit sa panghihikayat. Ngayon, may isa akong katanungan sa inyo. Bilang isang individual, paano mo kaya mahanap ang kahulugan ng iyong buhay? Sa pagsisimula, linangin muna natin ang inyong talasalitaan sa mga sumusunod. Una, payabungin natin A. Sasagutin ninyo ang kahon 1 to 3. Makikita ito sa pahina 187, Light Edition, pahina 187, para naman sa 2017 edition. Para naman sa talasalitaan, makikita ito sa pahina 4 ng Learning Guide. Ngayon, kilalanin ang mga tauhan sa dulang, ang peke at alamin ang iba't ibang tagpo rito. Susunod ay alamin ang nilalaman ng akda. Makikita rin ninyo ang link ng video ng tula sa inyong Bless Mo. Importante na mapanood ninyo ang video upang sa ganoon sa ating synchronous class ay makasagot kayo sa aking mga katanungan. Kung hindi naman ninyo mapapakinggan ang video o mapapanood, pwede nyo rin namang basahin na lamang ito sa inyong aklat. Para naman sa pagtalakay natin sa panitikan ng epiko ni Hinilawod, ating dagdagan ang inyong kaalaman hinggil sa epiko ni Hinilawod. Basahin ang Alam Mo Ba? Pahina 212-213. Ngayon naman ay alamin mo ang pangyayari sa epiko ni Hinilawod. Tasain naman natin ang inyong kaalaman, sasagutin natin B, 1 to 5. Makikita rin ninyo ang link ng video ng epiko ni Hinilawod sa inyong Bless Mo account. So mahalaga, paalala muli, mahalaga na mapanood ninyo ang video ng epiko ni Hinilawod. Kung hindi naman, ay pwede nyo itong basahin sa inyong aklat. At para naman sa pagtalakay sa wika, ano nga ba ang isang editorial? Sa pagtalakay natin sa araw na ito, ay alamin natin kung ano nga bang editorial, ang mga uri nito, at kung ano nga bang iba't ibang bahagi ng isang editorial. So ngayon, pumunta kayo sa inyong aklat, pahina 203-205 sa Light Edition at para naman sa 2017 edition, 205-207 upang basahin ang alamin natin. Matapos basahin ito, ngayon naman ay bigyan nyo ng kabuluhan ng buhay sa pamamagitan ng pagbasa sa usapan ng magkaibigan si Donna, Kay at Lian sa kasanayang pangwika, nandito ang pahina. At pangatlo naman, ano kaya ang tawag sa mga salitang nakadiin sa binasa mong usapan? Ito ang mga salitang nagsasaad ng panghihikayat. Mamaya ay tatalakayin din natin kung ano nga ba ang panghihikayat. Pwede nyo itong mabasa sa isa-isip natin, 208, para naman sa Light Edition, at para naman sa 2017 edition, makikita nyo ito sa page 210. Ngayon, nagamit mo na ba ang mga salitang iyan sa pakikipag-usap mo? Kung hindi pa, ay hinanda mo ang iyong sarili sa paggamit ng mga iyan sa sarili mong editorial. So, sa pagtatapos ng aralin ay makabubuo kayo dapat ng isang sarili nyong editorial. So, ano nga ba ang editorial? So, ang editorial ay tinatawag ding pangulong tudling. Ito ay bahagi ng pahayagang nagsasaad ng mapanuring pananaw, kuro-kuro, ng pahayagan tungkol sa isang issue. So, karaniwan ng mga pahayagang ating binabasa ay may mga editorial. So, makikita yan sa editorial. Ito ay nagsasaad ng pagpuna, panunuligsa, pagtuturo, pagpapaunawa, pagbibigay puri, pagbibigay kahulugan sa mga napapanahong balita, at kumakatawan sa paninindigan ng buong patnugot at pahayagan. Ito ay matuturing na ambag sa pakikipagtalo ukol sa napapanahong issue. So, karaniwan sa mga editorial na nakikita natin sa pahayagan ay mga cartoons, editorial cartoons, o kaya may mga larawan na
tumatalakay sa napapanahong isyung sinasabi o yung may mga katha sila doon, tas may pictures. Ano nga ba ang tatlong bahagi ng editorial o Pangulong Tudling? So, ito ay nahahati sa tatlong bahagi, ang panimula, katawan, at ang wakas. Sa panimula, dito binabanggit ang issue, paksa o balitang tatalakayin. Para naman sa katawan, sa bahaging ito ay pinahayag ang opinyon o kuro-kuro ng patnugot. At para naman sa wakas, dito ay pinahayag ang bahaging panghihikayat o paglagom upang mabuo sa isipan ng mababasa ang nais niyang iparating. Sa uri naman ng Pangulong Tudling, unang tatalakayin natin ay ang Pangulong Tudling na nagpapabatid o editorial of information sa Ingles. So, ipinapaalam ang isang pangyayari sa layuning mabigyang diin ang kahalagahang iyon o mabigyang linaw ang ilang kalituhang bunga ng isang pangyayari. Ito ay naiiba sa Pangulong Tudling na nagpapakahulugan sapagkat hindi hayagang nagbibigay ng pangwakas na pasya o kuro-kuro. Hindi ito tumutuligsa, hindi ito nakikipagtalo. Ang tanging layunin lamang nito ay magbigay ng kabatiran. Halimbawa, ano ang nilalaman ng isang memorandum? Pangalawa, paano na isinasagawa ang pagpaplano ng pamilya? So, tanda natin kapag Pangulong Tudling na nagpapabatid, layunin lamang ng editorial na ito ay magbigay kabatiran o impormasyon. Pangalawa, Pangulong Tudling na nagpapakahulugan o editorial of interpretation. So ito naman ay layuning magpaliwanag ng kahalagahan o kahulugan ng isang pangyayaring napabalita o ng isang kasalukuyang ideya, kasalukuyang issue o kalagayan o katatayuan. Dito, binibigyan ng katuturan ang mga issue at pinapakita ang mga taong may kaugnayan sa pangyayari. At ipinapakita ang mga taong may kaugnayan sa pangyayari at ng kanilang layunin. Kung minsan, ito ay nagbibigay ng mungkahi tungkol sa maaaring kahinatnan. Halimbawa na lamang, ano ang kahulugan at ibubunga ng isang bagong memorandum na ipinilabas ng punong guro? Pangalawa, ano ang kabutihang madudulot ng pagpaplano ng pamilya? So, sa madaling salita, kapag sinabing Pangulong Tudling na nagpapakahulugan, dito ay binibigyan katuturan ang mga issue. O pinapoint out nila yung isang issue. Para naman sa Pangulong Tudling na namumuna o editorial of criticism, ito ay hawig sa Pangulong Tudling na nakikipagtalo. Subalit, dito kapag inihaharap ng sumulat ang mabuti at masamang katangian ng isang issue, tinatalakay niya ang magkabilang panig sa kabila ng katotohanan ng ipinagtatanggol niya ang isa sa mga ito. Halimbawa, ang diborsyo, makabubuti ba o makapipinsala? Ang abortion, dapat bang bigyang legalisasyon? So, mula sa salitang namumuna, ito ay nagbibigay ng kanyang side o pumupuna siya ng isang issue. Pang-apat, Pangulong Tudling na nanghihikayat. Mula naman sa salitang panghihikayat, ito ay nagbibigay rin ng kahulugan, nakikipagtalo at namumuna. Subalit ang binibigyan diin ay ang magbisang panghihikayat. Halimbawa, itaguyod ang proyekto ng punong guro. Pangalawa, panukalang batas laban sa diborsyo, suportahan. So, dito sa unang halimbawa, hinihikayat niya ang tao na itaguyod ang proyekto ng mga punong guro o principals. Pangalawa naman, hinihikayat niya ang tao patungkol sa na suportahan ang diborsyo. Panglima, Pangulong Tudling na nagpaparangal o nagbibigay puri. Sa Ingles, tinatawag itong editorial of appreciation, commendation, or tribute. So ito ay pumupuri sa isang taong may kahangahangang nagawa.
nagpapahayag ng pagpapahalaga sa isang taong namayapa na, may nagawang pambihirang kabutihan o sa isang bayani sa araw ng kanyang kapanganakan o kamatayan. Halimbawa, mga punpon ng mga bulaklak para sa bagong kampiyon Sergio Osmeña Sr., Kapurihan ng Cebu. So para naman dito sa Pangulong Tudling na ito ay naglalayong magparangal o magbigay puri sa mga taong may ambag sa ating lipunan. Halimbawa na lamang ay si Sergio Osmeña. Pwede rin pagbibigay puri kay Dr. Jose Rizal, kay Ninoy Aquino, o kahit sino pang bayani na ating bayani sa Pilipinas o kilalang tao sa Pilipinas. Pang-anim, Pangulong Tudling na panlibang or editorial of entertainment. Ang uring ito naman ay hindi karaniwang isinusulat at bihirang mailathala sa mga pahinang pang-editorial. Dahilan sa mga layunin ay makalibang ito'y isinusulat sa paraang di formal, masaya, kung minsay sentimental at karaniwang maikli lamang. Halimbawa, bagong moda sa kasuotan, mga lalaking nakahikaw. So kapag Pangulong Tudling na panlibang, ito ay for entertainment purposes na editorial o Pangulong Tudling. So, Pangulong Tudling na nagpapahalaga sa natatanging araw. So ito yung panghuling tatalakay natin na uri ng Pangulong Tudling. Tinatalakay nito ang mga pambansang pagdiriwang gaya ng Pasko, Mahal na Araw, Bagong Taon at iba pa. Sa madaling salita, ito ay Pangulong Tudling ng pagse-celebrate natin ng iba't ibang natatanging araw. So ano-ano nga ba ang mga tuntuning dapat sundin sa pagsulat ng Pangulong Tudling? Una, magkaroon ng kawili-wiling panimula, maikli lamang upang akitin ng mga mambabasa. Pangalawa, buuin ang katawan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katibayan ng maayos at malinaw. Pangatlo, iwasan ang pagbibigay ng pangkalahatang patakaran. Sa halip, gumamit ng mga halimbawa at paglalarawan upang pagtibayin ang simula. Gumamit ng paghahambing at pag-iiba-iba. Gumamit ng magkatulad na kalagayan. Banggitin ang pinagmulan ng mga inilahad na kalagayan. Tapusin ito ng naaangkop. Tandaan na ang pinakamahalagang bahagi ay ang panimula at ang wakas. Huwag mangaral o magsermon. No preaching, ika nga nila. Ilahad lamang ang katwiran at hayaan ang mababasang gumawa ng sariling pagpapasya. At panghuli, sundin ang lahat ng simulain sa mabisang pagsulat ng kaisahan, unity, charity, coherence, at emphasis. Kung kayo ay may katanungan patungkol sa Pangulong Tudling o pagsulat ng Pangulong Tudling, maaari niyo akong i-PM. So ngayon, tatalakayin natin ang mga pahayag na ginagamit sa panghihikayat. Alam naman natin lahat na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, tayo ay nanghihikayat. Nagagamit natin ang panghihikayat sa ating tahanan, sa ating paaralan, sa simbahan, at sa kung ano-ano pang mga lugar. So, ang pagnanais ng panghihikayat o makumbinsi ang iyong mga mambabasa sa iyong pananaw o paninindigan ay isang hamon sa isang manunulat. Makatutulong ang paggamit ng mga angkop ng pahayag sa iyong panghihikayat. Halimbawa nga ng mga pahayag na ginagamit ay totoo, tama, tunay, talaga, tumpak pero, subalit, kaya natin ito. Siguradong, ngayon na. Siyempre, naniniwala akong kaya mong maging bahagi ng sama na. Tara, kita-kita mong ito na. So, halimbawa, gamitin natin ang panghihikayat na totoo. So, for example, totoo nga, mabisa ang paggamit ng Tide upang pumuti ang mga labahin. Siguradong mananalo ka sa patimpalak na iyan kung gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Siguradong papasa ka sa iyong asignatura o subject
kung ikaw ay mag-aaral ng mabuti. So, ilan lamang yan sa mga halimbawa ng panghihikayat o ginagamit natin ng mga salitang nanghihikayat. So, lagi rin tandaan na kapag ikaw ay manghihikayat, may respeto at iwasan ang makasakit ng damdamin ng iba. So, sa pagsasanay naman, pagsulat ng editorial, ngayon ikaw ay naatasang sumulat ng sarili mong editorial na ginagamitan ng 2 hanggang 3 mga pahayag sa panghihikayat. Para sa pamantayan at karagdagang panuto, tingnan ang pahina 205 ng ating class chikay. Kapag nabuo na ang inyong editorial na may bahaging panimula, katawan, wakas, ilipat ito sa isang buong papel at bilugan ang 2 o higit pang pahayag na ginamit sa panghihikayat. Ipasa ang gawain hanggang December 3, 2021 sa ating LMS. Para naman sa pangwakas na gawain, pagbubuo the crown, gagawin nyo lamang ang sumusunod. First, una, communicate what have you learned. Pangalawa, react. Pangatlo, offer. Pang-4, where. At panglima ay note. Ibabahagi mo ito sa ating talakayan sa synchronous class sa huling bahagi ng ating lesson. Ayon kay Dr. Emiliana Simon Tomas, ang kaligayahan ay ang pagkakaroon ng kasiyahan at kabuluhan ng bagay. Kaya bilang isang tao, ikaw ang unang makakatuklas sa tunay na kahulugan ng iyong buhay. Ngunit may mga taong nangangailangan ng gabay ng iba upang matuklasan ito. Alin ka man sa dalawa, ang mahalaga ay makita mo ang kabuluhan at kahulugan ng buhay mo, upang madama at may padama mo rin ang tunay na kaligayahan dito sa mundo. Ang salapi ay isang kasangkapan lamang ng isang tao para sumaya, pero ang tunay na kahulugan ng ligaya ay mararamdaman lamang sa pagmamahal ng ating pamilya, kung kaya't huwag masyado magpaalipin sa salapi. So, nagsasaad lamang ito na hindi sa lahat ng panahon ay mahalaga ang salapi. Dahil ang salapi ay magbibigay lamang sa atin ng pansamantalang kasiyahan. Ngunit ang tunay na kahulugan ng kaligayahan ay mararamdaman natin sa ating pamilya o pagmamahal ng ating pamilya. So yun lamang, maraming salamat sa pakikinig. Ngayon tayo ay manalangin na. Pangwakas na panalangin. Sana naman anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa panibagong araw na punong-puno ng saya at kaalaman. Maraming salamat po sa talinong ibinibigay ninyo kung kaya't lubos naming nauunawaan ang aming mga aralin. Salamat din po sa aming guro at mga magulang na gumagabay at nagbigay inspirasyon sa amin upang maging makabuluhan at matiwasay ang araw na ito sa aming pag-aaral. Hinihiling po namin na muli po ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa mapagpalang pangalan ni Jesus. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Paalam.